Hello! Hello mga kasenyor, senyorita, senyorito. Nandito naman ako, ang inyong senyora. Bumabati sa inyo ng magandang buhay. Magandang buhay po sa ating lahat. Para sa mga nagtatanong, ito ang ating topic for today. About kung ano ang kukunin na IELTS. General training ba or academic? Ano ba ang purpose mo kung ano ang paggagamitan mo itong IELTS na to? So, ang topic natin, iyan, i-discuss natin ngayon. Sa mga gustong mag-aral, kailangan ng IELTS. Kung gusto mong maging international student sa Canada, sa Australia o kaya sa New Zealand, kailangan mo ng IELTS at there is a minimum band para matanggap ka sa mga universities, colleges, sa mga English-speaking countries na ito. So, kung gusto mo naman mag-migrate sa kanila din, kailangan mo din ng English language na band. So, sa video na ito, malalaman ninyo kung ano ba talaga ang dapat ninyong i-take. Kaya yan, siguraduhin muna kung ano ang panggagamitan ng IELTS. So, there are universities also na hindi na nagre-require ng IELTS. For example, kung ang English ang medium of instruction sa college, sa pinanggalingan nating school, for example sa Pilipinas, hindi na sila nagre-require ng IELTS. Kaya, depende sa school na a-applyan mo kung kailangan ng IELTS. Kaya, kung ako sa inyo, huwag muna kayong mag-take ng IELTS. For example, gusto mo maging international student sa Canada, huwag ka munang kumuha ng IELTS mo not unless i-require sa'yo ng school. Kasi ang IELTS ng mga international student, may required band yan. Hindi bababa sa 7 ang band ng mga international students. At ang migration din, may required band din yan. For example, kung ikaw ay express entry, hindi bababa din sa 7 ang iyong IELTS. Kaya nire-recommend, sinasuggest ng iba na kailangan i-prepare ang sarili para sa IELTS. Hindi naman kailangan mag-review, but kailangan talaga na, for example, sa speaking, kailangan mo talagang maging normal ang iyong paggamit ng English. Hindi dahil nire-require na gumamit ka ng malalalim na salita, is gagamitin mo kahit hindi ka komportable. So, for example, sa IELTS ng mga magmamigrate, ang kukunin nila is general training. At saka, general training din ang kukunin ng mga nagtatrabaho. Kung ang pathway mo ay sa province, mas mababa ang IELTS score. 5 lang ang minimum band. Kaya, mas madaling kunin ang IELTS band ng mga provincial nominee. Hindi sila mahihirapan sa pagkuha ng. Kaya to sum it up, kailangan muna ninyong mag-decide kung ano ang paggagamitan ninyo sa IELTS exam ninyo. Kung migration, work permit, kailangan general training ang kukunin na IELTS. Kung mag-international student, kailangan academic ang dapat kunin dahil ang academic na IELTS result hindi mo pwedeng gamitin sa migration. Same with migration, yung IELTS na dapat ng migration, yun dapat hindi mo pwedeng gamitin ang academic. Kaya bago kumuha o bago mag-book ng iyong exam, kailangan malaman kung saan ninyo gagamitin. Hindi pwedeng, eto na lang muna, ganyan. Hindi ko masasabi kung ano ang mas mahirap dahil magkaiba sila ng scope. Magkaiba sila ng scope at saka purpose. Kaya kailangan talaga na alamin kung ano ang paggagamitan ng iyong IELTS. So yun guys, for today, magpapaalam na ulit ang iyong senyora. Kita-kits sa aking susunod na
pag-upload ng mga informative videos. See you guys! Bye!